May mga pumayag na pong maging miyembro ng gabinete ni incoming President Rodrigo Duterte, pero may tumanggi ring mapabilang sa kanyang administrasyon. At yan naman po ang tinutukan ni Ian Cruz. Tinanggap na ni dating Securities and Exchange Commission Chairman Perfecto Yasay Jr. na maging sekretary ng Department of Foreign Affairs ni incoming President Rodi Duterte. Pero ang timano, sinabihan na si Yasay na posibleng humalili sa kanya si Senador Alan Peter Cayetano matapos ang one-year ban sa mga komandidato. Whether or not you're on an acting or permanent basis, you always serve under the pleasure of the President. Kapwa Dabawenyo, magka-roommate din sina Duterte at Yasay sa YMCA dormitory nung sila'y nasa law school. Unang problemang kakaharapin ni Yasay ang isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Inaasahang magpapasya na ang United Nations Arbitral Tribunal sa reklamong iniharap ng Pilipinas laban sa China. Ang posisyon dyan na sinasabi ng ating President-elect is to make sure that we exhaust all possible negotiation route to resolve this matter peacefully dahil we are not in a position to engage with war. Nabanggit naman ni Duterte sa one-on-one interview sa kanya kagabi ni Jessica Soho na tumanggi si Carlos Sani Dominguez sa alok na maging kalihim ng Department of Finance. Si Sani Dominguez, he said, sorry, I cannot accommodate you because the wife and family are now in the States. After Sani refused, I tried Lance Gokongwei. Oh. He's London School of Economics. Kilalang negosyante si Lance Gokongwei na ang pamilya ay nalilinya sa manufacturing, holdings at airline industry. Sa PAGCOR, itatalaga naman si dating Immigration Commissioner Andrea Domingo. Tagal ko na kilala si Andrea, totoo lang. Okay. Sir, Because I trust him. I trust her. si Chief Superintendent Ronald De La Rosa naman ang magiging PNP Chief. Dahil sa kanyang mga aktibidad, inumaga na naman ang uwi si Duterte na hanggang kaninang umaga ay nakita sa isang hotel dito sa Davao City. I am old and I have to minimum 8 hours, otherwise I'll collapse. And I die, no more president. Pero hindi raw babaguhin ni Duterte ang kanyang sleeping habit. If I sleep at 4 o'clock because I'm busy, I'm working on something, then I would count 8 hours because I need to sleep. Now, if I report at 7, then I'm through with 5, then at 6, 7, I wake up, then I'll be able to report to the office also on the same. Actually, it's a matter of the body. Kung kaya mo ma ang body clock mo. Mula sa Davao City, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.